ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kung tungkol kay Santa Maria, hindi sinugo ng Diyos yan. Ang sabi, ang dalang balita ng mga ngaral na ito ay tungkol kay Kristo. Kung hindi tungkol kay Kristo ang aral niyon, sa katetismo, sa Quran, sa pasugo, sa ex-cathedral, sa bantayan, hindi naman kay Kristo yung mga aral na yun Kailangan, ang aral na dala ng isang sinugo ng Diyos, aral tungkol kay Kristo, yung good news, yung mabuting balita, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na aral. At kapag ang tao nakapakinig sa aral na tungkol kay Kristo, magkakaroon siya ng pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Pagkatapos, pag napakinggan mo ang aral na ito, hindi ka patapos, kapatid. Kailangan sa mga taong talagang gustong makalapit sa Diyos, huwag lang nakikinig. Kung sinasabi nito, ako kay Kristo, ako iglesia ni Kristo, ako ang Kristo. Ay Kristo, eto, sa Diyos to, ganun ba katayan? Hindi. Maraming pwede sabihin, merong aron ako ang Kristo, sabi naman din sa kabila, ako ang Ama, hindi ikaw ang aking anak, hindi rin ikaw ang aking ama. Nag-away pa yung dalawa. Di ba? Hindi nagkasundo Kaya nga, kapag nakikinig ka, sisiguraduhin mong aral nga ni Kristo yung kanyang dala-dala. Baka naman ginagamit niya lang si Kristo. Nagkaintindihan po ba tayo? Kagaya nito, no? Sige, gamitin niya para sa pagsamba. Di ba? Libre kayo dyan, isang taon. Pag-sinemento natin. Nung makita yung sementado na maganda na, pwede ko na ipaupa sa ibang tao to 10,000. Alis na kayo dyan! At ginamit lang tayo, hindi naman niya talagang gustong magkaroon ng gawain dito. Amen po ba? Pag ginagamit lang tayo, ganun din. Alam mo, napakaraming reliyon, ginagamit lang ang pangalan ni Kristo Bakit? Yung offering malaki ang pakinabang sa offering. Magkaroon ka ng miyembro 1 milyon, nagbigay ng tagsa 10 piso. Magkano? Hindi 10 milyon. Tig-piso lang, 1 milyong miyembro. Hindi 1 milyon ang offering. Diba? Kung 1 milyon ang miyembro, pagkatapos ibinigay tagsa 10 piso, 10 milyon. Kaya nga, ginagamit lang ang pangalan ni Kristo para kumita at magkamalang pera. Amen po ba? Ginagawang negosyo. Nagkakaintindihan tayo. Kaya kailangan sisiguraduhin mo, ang isang taong matalinong naghahanap ng kaligtasan at na born again, meron siyang ginagawa hindi lang tagapakinig. Yung sumampalataya sa Panginoon, nagiging marunong, wise. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Kaya ang gagawin ng isang born again Christian, hindi lang nakikinig yan. Ano sabi ng ating Panginoon? Matthew chapter 4 verse 4, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Kumain ka ng gatas spiritual. Amen? Hindi po porque lagi ka na sinusubuan. No? Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang tawag doon sa isang bata ay sinusubuan, no? Kain ka na, mama, nguya, lunok, lahat tinuturo, no? Kasi nga, tinuturuan ka ng salita ng Diyos, lahat ituturo sa'yo, di ba? O nga, nguya, lunok, o tubig inom, o nguya uli. Ganon yung nakikinig. Pero kapag lumalago ka na sa Panginoon, ikaw na mismo ang kumakain. Ikaw na mismo ang nagbabasa ng Biblia. Kaya ang isang simbolong lumalago sa Panginoon ay isang sanggol na kay Kristo, nagbabasa ng Bible yan. Amen po ba? Kaya nga huwag kang magugulat. May pumupunta sa inyo pag nasa loob. Kumusta? Nasa ka na sa binabasa mo sa Bible? Amen po ba? Samahan niyo ako unang Pedro. Sabi po roon,
Okay, basahin na lang po natin sa Efeso 1:13 kasi mas maganda rito. Efeso 1:13. Ang sabi po rito, kami kayo mabuti, at sinasabi rito, Efeso chapter 1 verse 13. Ganito sabi, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Amen po ba? So ang kausap rito ng ating kapatid na Apostol Pablo ay mga mananampalataya na. Amen. Sabi ron, may kausap ako rito. Ayun, meron. Sabi rito, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos marinig ang salita ng katotohanan. Ang alin? Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Amen? Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. O, samahan pa ninyo ako sa isang talata pa. Ibig sabihin lang doon ay napakahalaga ng Ebanghelyo ng mabuting balitang salita ng Diyos. Galatians 1:12. Samahan po ninyo ako. Galatia 1:12. Tignan mo si Apostol Pablo kung paano lumago dito, ha? O. Sabi rito sa Galatia 1:12, kung paano niyang binasa ang salita ng Diyos. Sabi rito, Galatia 1:12, sabi niya, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Mismo si Apostol Pablo, siya mismo ay binasa niya yung Biblia, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya naman siya ay pinuspos ng karunungan ng Diyos. Hindi siya naligaw. Hindi siya naiba ng doktrina kasi nakatutok talaga siya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga Kristiyano, sabi sa katabi mo, kaya ikaw kapatid, huwag ka lang makinig. Magbasa ka ng Bible. Amen? O sino na ito nakatapos ka sa aklat ng Mateo? Amen? Oh, praise God! Yung iba hindi nagtaas kasi tapos na rin sila ron. Sabi baka hintayin kong sabihin ni Pastor kung tapos na sa Revelation. Baka natapos na talaga nila, paulit-ulit na lang. Merong iba rito talaga natapos na nila ang buong Biblia. Pero na-advise ko, basahin niyo muna ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ba yung Ebanghelyo? Ito yung Matthew, Marcos, Lucas, John. O ano man yung historical event doon sa Bible, sa Gawa. Amen? Yung Gawa, yung historical na yun. Kung paano sila ay nag-Ebanghelyo, humayo at sinyer ang bagong pananampalataya tungkol kay Kristo. Amen po ba? Kaya napakalaga kung makinig, magbasa. Tingnan natin yung mga Hudyo sa Thessalonica, ha? Basahin natin. Samahan niyo ako sa Gawa. Sa aklat po ng mga Gawa, 11, aklat ng mga Gawa, 17, 11. Ayan. Ang sabi rito ng Apostol Pablo, pagka siya nangangaral dito, tingnan mo, ha? Ang sabi niya, mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Thessalonica. Ayan. Bakit? Sapagkat, sabi roon, willing-willing sila sa pakikinig. Sa pangangaral ni Pablo, nakikinig ba sila? Amen. Pero tapos na ba yun? Pag uwi sa bahay, tingnan natin, ha? Willing-willing sila sa pakikinig at pangangaral ni Pablo. At sinasaliksik araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Tingnan mo. Kaya nga kapatid, ang mga Kristiyano doon sa mga ay mga Hudyo, no, ay willing makinig. Hindi lang nakikinig eh. Binabasa pa nila. Amen po ba kung ano yung binabasa ni Apostol Pablo? Kaya mag-iingat kayo sa mga churches o mga iglesia na hindi ipinababasa ang Biblia. Ninunuho kayo nun, dinadaya kayo nun. Amen po ba? Kaya nga, ang pangalawang hakbang para ang mga born again, unang hakbang, makinig tungkol kay Kristo. At pag hindi tungkol kay Kristo, tungkol puro sa pera, akin yun. Huwag na kayo makinig nun. Pag tungkol kay Maria, huwag na rin kayo makinig. Kung tungkol kay Pedro, kay Peter, kay Apostol Pablo, kay Santa Maria, kay Santo Papa, huwag na kayo makinig.